Kaugnay sa batas paggawa para sa manggagawang dayuhan. Ito ay mahalagang kaalaman sa batas paggawa para sa mga manggagawang Pilipino sa Korea. Gabay para sa matagumpay at ligtas na pagtatrabaho. Ako po ay ang tagapagpayo at tagasalin sa Kyunggi Migrant Integration Support Center. Ang layunin po ng presentasyon na ito ay bahagi sa kapwa Pilipino ang mahalagang kaalaman sa batas paggawa ng Korea. Titiyakin ang pagiging ligtas at may karapatan at handa sa pagharap ng mga suliraning may kaugnay sa trabaho. Meron po tayong 1 hanggang 15 bahagi na dapat tatalakayin. Ikaunang bahagi, mga kailangang tingnan sa kontrata sa paggawa. Kumusta po kayo? Bago po kayo makapunta sa Korea sa pamamagitan ng EPS, siguradong nakatanggap po kayo ng Standard Employment Contract, hindi po ba? So tulad ng nakikita ninyo, ang kontrata ay binubuo ng 2 pahinga. So ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na dapat ninyong tiyakin sa inyong kontrata. Una, lugar sa paggawa, uri ng trabaho, oras sa paggawa, araw ng pahinga, sahod at tirahan. Una, ang lugar ng paggawa. Una ay ang lugar ng paggawa dapat ay malinaw nakasaad sa kontrata kung saan kayo magtatrabaho. Hindi pwedeng magpagawa ang employer sa ibang lugar maliban sa nakasaad sa kontrata. Kaya siguraduhin tama ang address ng iyong pinagtatrabahoan kung kayo ay pinilit na magtrabaho sa ibang lugar, mabuting kumuha ng larawan o video bilang ebidensya. Pangalawa naman ay ang uri ng trabaho. Pangalawa ay ang uri ng trabaho, halimbawa paghahalo at paglalagay ng mga materyales, pagtatanim, pag-aalaga o pag-aani ng gulay. Dapat malinaw nakasaad sa kontrata ang iyong gagawin. Kung kayo ay pinapagawa ng ibang trabaho, maaaring ito ay paglabag sa kontrata. Oras ng paggawa. Pangatlo ay ang oras ng paggawa. Dapat malinaw kung anong oras ng pagasok at uwian at kung mayroong shifting o rotation, kung may 2 oras na pagkakaiba mula sa kontrata nang walang pahintulot ninyo. Dapat kayong magpakonsulta mabuti, ring i-record ang aktual na oras ng trabaho o kunan ng larawan ang time card. Araw ng pahinga. Pang-4. Ayon sa Labor Standard Act, dapat may 1 araw na bayad sa pahinga kada linggo. So karaniwan ito ay linggo. Simula 2022, ang mga kumpanya ay may 5 o higit pang manggagawa ay obligado ring bayaran ang mga opisyal na holiday. Kung wala ito sa kontrata, pero kung ang kumpanya ay may 5 o higit pang manggagawa, maaari pa rin kayong tumanggap ng bayad para sa holiday. Pang-5 naman ay ang sahod. Karaniwan, ang sahod ay tinutukoy base sa minimum wage para sa kasalukuyang taon na minupultiplika sa 200 na oras upang makuha ang buwan ng karaniwang sahod. Madalas, hindi nakasaad ang mga ito at ang mga allowance sa karagdagang bayad. Maaring tiyakin kung may nakatalagang provisionary period o panahong pagsubok. Sa panahon ng panubok, maaaring bawasan ng hanggang 10% ng minimum wage sa loob ng maksimum na 3 buwan. Gayunpaman, kung ang trabaho ay tinuturing na simpleng manual o labor na hindi nangailangan kasanayan, hindi pinapaya pagbawas ng sahod kahit sa panahon ng panubok. Ayon sa Artikulo 5 ng Batas Minimum sa Sahod, maaaring bawasan ng hanggang 10% ang minimum na sahod kung ang kontrata ay may takdang panahon o higit na 1 taon. Kaya mahalagang alamin kung ang nakasaad sa panahon ng panubok at kung ang trabaho ay tinalaga ay kabilang sa simpleng manual o labor. Isa pa, huwag tanggapin ang sahod sa anyong cash. So ito ang dapat ipasok sa inyong bank account upang magsilbing mahalagang ebidensya kung kinakailangan sa hinaharap. Pang-6 na may tirahan at pagkain. So dito mahalagang suriin kung malinaw na nakasaad ang halagang babayaran ng manggagawa. Kapag maibinigay na tirahan at pagkain at may nakatalagang halaga na hindi bayaran ng manggagawa, tanging ang halagang iyon lamang ang maaring kaltasan mula sa sahod. Kung lalampas ay tinakdang halaga ang kaltas, maaari itong ituring na hindi pagbabayad ng tamang sahod o wage theft. Kaya't mahalagang itago at ingatan ang inyong buwan ng payslip o talaan ng sahod dahil ito rin ang maaring magsilbing mahalagang ebidensya sa hinaharap. Tulad ng nabanggit, mahalagang malinaw ang mga detalye sa kontrata ng paggawa dahil dito maaaring gamiting batayan kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawan o alitan. Para sa inyong kaalaman, maaari ninyong tingnan ang inyong kopya ng kontrata sa pamagitan ng pagbisita ng EPS website. Kung ito ay nawala at kailangan ninyo ng kopya, maaari kang dumaan sa pinakamalapit na employment center at ipakita ang iyong ID upang makakuha ng bagong kopya. Iyan po ang mga mahalagang bagay na dapat ninyong suriin sa inyong kontrata. Maraming salamat po. Pangalawang bahagi, sahod. Magandang araw po. Sa oras po na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa sahod na natatanggap ng mga manggagawa sa Korea. Ano ang sahod?
Ayon sa batas, ang sahod ay anumang halaga o benepisyo na ibibigay ng employer sa manggagawa bilang kapalit ng kanilang trabaho. Ano man ang tawag dito, gaya ng sahod, sweldo at iba pa, kaya anumang natanggap bilang isang kapalit ng ating trabaho ay itinuturing na sahod. Mayroong 4 na alituntunin sa pagbigay ng sahod. Una, dapat ibigay ng regular kahit isang beses kada buwan. Ibinibigay ng buo at walang bawas. Pangalawa. Pangatlo, ibinibigay sa anyo ng pera, hindi kalakal. Pang-apat, direktang ibinibigay sa mismong manggagawa. Kung hindi ito nasusunod, ito ay paglabag sa batas. Pangalawa, minimum wage o pinakamababang sahod. Ang mga migranteng manggagawa kahit anong nasyonalidad ay sakop ng parehong minimum wage ng mga Koreano. Noong 2023, ang minimum wage ay 9,620 kada oras. Kaya kung nagtatrabaho ka ng 8 oras bawat araw, dapat kang tumanggap ng 76,960 kada araw. Ang minimum wage ay ina-update taon-taon ng Minimum Wage Commission para sa 2025, 10,031 kada oras, 80,240 kada araw, 2,096,227 kada buwan. Tandaan, ang Labor Standard Act ng Korea ay pantay na ipinapatupad sa lahat ng manggagawa, Koreano man o dayuhan. Pangatlo ay weekly holiday allowance at basic pay. Kung pumapasok ka sa lahat ng araw na pagkasunduang pasukan sa isang linggo, may karapatan kang magpahinga ng isang araw na may bayad. Ito ay tinatawag na weekly paid holiday at natatanggap na bayad ay tinatawag na weekly holiday allowance. Tandaan, ang pagiging late o maagang umuwi ay hindi ito naturing na absent, kaya maaari ka pa rin makatanggap ng weekly allowance. Halimbawa, kung ang 8 oras ang trabaho sa isang araw at 5 araw kang pumasok sa kada linggo, ay makakatanggap ka ng average or buwanan. So, isang linggo, 2.8.56 ka oras equals 209 kada oras sa isang buwan. Kaya, i-divide ito 209 ka oras times 10,030 is equals to 2,996,240 sa isang buwan ng sahod. So, kadalasan, ang basic salary ay kasama ang mga weekly holiday allowance. Overtime pay. Kung ang kumpanya ay may 5 o higit pang manggagawa, kailangang magbayad ng karagdagang 50% para sa overtime. Ayon sa batas, ang pagtatrabaho ng lampas o 8 oras kada araw o 40 oras kada linggo ay may karampatang overtime pay. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka ng 10 araw sa 10 oras sa isang araw, is makakatanggap ka ng 110,330. Night differential. Kung nagtatrabaho ka mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, makakatanggap ka ng dagdag na 50% sa iyong hourly wage. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka mula alas 12 hanggang alas 8, 8 oras na trabaho. 10,031 times 8 hours is equals 80,240,000 won. So, plus 6 na oras night time, 10,030,001 times 0.5 times 6 hours, makakatanggap ka ng 30,000 won, 30,090,000 won. So, ang kabuuhan is makakatanggap ka na 110,330,000 won. Holiday pay. Kung pumasok ka sa trabaho sa holiday, or halimbawa linggo, May 1, Labor Day, o official na holiday sa mga kumpanyang may 5 pataas na manggagawa, unang oras ay 8 hours dagdag per 50%. Lampas na 8 hours, dagdag 100%. Halimbawa, kung nagtatrabaho ka ng 10 oras sa isang linggo, ang kabuuan na matatanggap mo ay ang 160,480,000 won. Mga paalala, mahalagang itala mo ang iyong overtime hours. Kung may time card, kuhaan ito ng litrato bago isumiti sa employer. Kung walang time card, magtala sa notebook o magpadala ng text sa employer tuwing overtime. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa sahod. Maraming salamat po. Pangatlong bahagi. Minimum wage kasama ang provisionary deduction of exception para sa simpleng trabaho. Magandang araw po. Sa oras po na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa minimum wage o ang pinakamababang sahod. Ano nga ba ang minimum wage? Ang batas sa minimum wage ay ipinatupad ng gobyerno upang tiyakin na ang mga manggagawa ay tumatanggap ng hindi bababa sa itinakdang pinakamababang sahod. Layunin nito ang protektahan ang mga manggagawang mababa ang kita. Ang minimum wage ay pantay-pantay na naangkop sa lahat ng manggagawa anuman ang kanilang nasyonalidad
seguridad, kasarian at iba pa. Kahit isang empleyado lamang ang mayroon, ang isang negosyo sakop na ito ng batas. Minimum wage na sa nakaraang 5 taon. Ang halaga ng minimum wage ay inaaprubahan taon-taon at ito ay pinapatupad mula Enero 1 hanggang Disyembre, katapusan ng buwan sa mga susunod na taon. So dito makikita mo sa ating 2021, mayroon tayo 8,720,000 won. So, isang buwan na sahod ay 1,822,480,000 won. Sa 2022 naman, meron tayong oras na 9,160,000 won. So, ang sahod ay 1,914,440 won. So, sa 2023, tinaasan na naman yung sahod. So, 9,620 per hour. So, 2,010,581. Noong 2024, 9,860 at naging 2,060,741. Ngayong 2025 ay naging 10,031. So, ang sahod na matatanggap ay 2,096,270,000 won. Panahon ng pagsubok o probationary period at bawas sa sahod. Ang employer ay maaaring magtagda ng panahon ng pagsubok or probationary period para sa manggagawang may kontrata na 1 taon o higit pa at maaaring bawasan ang sahod ng hanggang 10% mula sa minimum wages sa loob ng pinakamataas na 3 buwan. Gayunpaman, kung walang malinaw na kasad sa kontrata tungkol sa panahon ng pagsubok, hindi ipinapayagan ang pagbabawas ng sahod. Bukod dito, ayon sa batas, ang mga tinatawag na manggagawang may simpleng gawain na hindi maaaring bawasan ng sahod kahit pa sila ay nasa panahon ng pagsubok, dapat pa rin silang tumanggap ng 100% ng minimum wage. Pang-apat ay manggagawang may simpleng gawain. Walang bawas sa sahod kahit may probationary period. Ang mga manggagawa na nagtatrabaho na hindi nangangailangan ng kasanayan o espesyal na pagsasana itinatawag na simpleng gawain ay dapat tumanggap ng buong sahod 100% ng minimum wage. Kahit sila ay nasa ilalim ng probationary period. Ito ay dahil ang mga kanilang trabaho ay hindi nangangailangan ng pagsasanay kaya walang sapat na dahilan para bawasan ang sahod sa panahon ng pagsubok. Kung ganoon, sino-sino ba ang maituturing na mga manggagawang may simpleng gawain? Dito makikita sa chart, ang uri ng trabaho ay industriya, konstruksyon ng pagmimina, o industriya ng paggawa, manufacturing, transportasyon, pagsasaka, panggugubat at pangingisda, pagsasaka at tagalinis ng palaisdaan, pamamahala ng gusali at tagapaggalap ng basura or basuriro. So dito makikita mo ang kanilang mga magagawang simpleng trabaho sa construction para simpleng manggagawang sa pagmimina, taga-install ng furniture at taga-deliver. Ngayong taon na to ay dumagdag ang pangangalaga ng gusali, tagapamahala at tagapaglinis ng kagamitan at pasilidad ng gusali, tagapag-ayos ng recycle, katulong sa gawaing bahay at pag-aalaga ng bata, at katulong sa kusina or kitchen helper. Kapag may paglabag sa minimum wage, number 5. Kung ang isang employer ay nagbibigay ng sahod na mas mababa sa itinakdang minimum wage, ito ay lumalabag sa batas sa minimum wage at maaaring mapaparuwasan ng hanggang 3 taon pagkakakulong o multa na hindi lalampas ng 20 million won. Kung hindi ibinayaran ang kulang ng halaga ng sahod batay sa minimum wage, maaaring magsampa ng reklamo sa Ministry of Employment and Labor. At kung napatunayang may paglabag sa minimum wage, ang isang migranteng manggagawa ay maaaring humiling ng paglipat ng lugar ng trabaho. Gayunpaman, kung ang pagkukulang sa sahod ay bunga lamang ng simpleng pagkakamali sa pagkalkula ng employer, hindi ito sapat na dahilan para sa paglipat ng trabaho. Ika-4 na bahagi, separation pay o retirement pay. Magandang araw po, sa oras na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa separation pay o retirement pay. Ano nga ba ang retirement pay? Kahit mga migranteng manggagawa basta't natupad ang ilang kondisyon ay may karapatan sa retirement pay katulad ng mga Koreano. Ano ang kailangang kondisyon upang makatanggap nito? Nagtatrabaho ng 15 oras o higit pa bawat linggo at nagtatrabaho ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 taon o higit pa. Kahit pa nag-iisang manggagawa ka sa isang kumpanya, kung natupad ang 2 kondisyon na ito sa itaas, may karapatan kang makatanggap. Kahit pang nag-iisang manggagawa ka sa isang kumpanya, kung natupad ang 2 kondisyon na ito, may karapatan kang makatanggap at kailangan yung tandaan iyon. Paano kinakalkula ang retirement pay?
Ang retirement pay ay katumbas ng 30 araw na bahagi ng average wage. Karaniwang sahod para sa bawat taon ng serbisyo. Narito ang eksaktong formula: retirement pay plus average wage times number of days work divide sa 365 na oras. Ano ang ibig sabihin ng average wage? Ito ay kabuuang sahod, kasama ang basic pay, overtime pay at iba pa, na iyong matatanggap sa 3 buwan bago ang araw ng pag-alis, or hinati sa kabuuang bilang ng araw sa loob ng 3 buwang iyon. Average pay is equals to total wage in last 3 months. Divide mo sa total days in that 3 months. Kapag kinakunta ang kabuuang sahod sa loob ng 3 buwan, hindi ibinabawas ang mga buwis, health insurance, dormitory fee at iba pa. Ang ginagamit ay ang kabuuang halaga ng kabuuhang kaltas. Simula noong November 19, 2021, obligado na ang kumpanya na magbigay ng payslip o breakdown ng sahod, kaya mahalagang itabi at ingatan ang mga payslip dahil ito ang magiging batayan sa tamang pagkalkula ng iyong retirement pay sa hinaharap. Si Jay Naing ay nagsimulang magtrabaho sa Korea Tech Co. Ltd. Noong Enero 1, 2021 na nagtatrabaho hanggang December 31, 2022 bago siya nagretiro. So gamitin ang kanyang huling 3 buwang payslip at ipalagay na siya ay nakatanggap ng bonus o bayad para sa leave katulad ng annual pay. Ito ang detalye, kategorya, noong 2022 Oktubre at hanggang 2022 November at 2022 Disyembre, 3 buwan. So, nakakakuha siya ng bayad sa 3 buwan na ito. Noong Oktubre is 1,914,440. Noong November 1,914,000, parehas lang hanggang Disyembre. So, ang bayad sa overtime niya is 412,201. Hanggang sa Disyembre, meron siyang 687,001. So, ang kabuuang hito sa Oktubre ay nakakuha siya ng 2,601,440. Noong Nobyembre naman ay meron siyang 2,477,780. Noong Disyembre nakakuha siya ng 3 million. So, ginawang kabuuhan, ang pagkakalkula nito ay ganito. Average wage, kabuuang sahod ng October hanggang December, kabuong araw. At nagkaroon siya ng 2 million, so makikita sa 8,000, 93,000, 860,001 sa 92 araw. So, makakuha siya ng 87,965,087 kada araw. So, ito ang magiging retirement pay niya. Pagkalkula ng retirement pay. Retirement pay or average pay bilang ng araw ng serbisyo. Gagawing 365 times 30, makakabuo ka ng 5,277,957, kaya ang matatanggap ng retirement pay ni Naing ay humigit kumulang 5,277,952,001. Sa madaling salita, ang retirement pay ni Naing ay para sa 2 taong serbisyo niya. So, bilang karagdagang impormasyon, maaari ninyong subukang kalkulahin ang inyong retirement pay gamit ang EPS application para sa mock calculation or simulation. Kapag umalis ng Korea, tapos na ba ang lahat ng pagkuha ng retirement pay sa pamamagitan ng Samsung Fire Insurance? Hindi pa. Kung ang halagang ibinayad sa iyo mula sa Samsung Fire Exit Insurance ay mas mababa kaysa sa tamang halaga ng retirement pay ayon sa batas, obligasyon ng employer na ibigay sa iyo ang natitirang halaga. Sa ilalim ng Employment Permit System E9, ang mga employer ay kinakailang maghulog ng 8.3% na buwan ng karaniwang sahod ng isang migranteng manggagawa sa Samsung Fire and Marine Insurance bilang bahagi ng exit insurance. Layunin ng sistemang ito na bahagyang masiguro ang pagbayad ng retirement pay sa mga migranteng manggagawa sa oras ng kanilang pag-alis dito sa Korea. Karaniwan, natatanggap ng manggagawa ang insurance na ito sa paliparan bago sila umalis. Ngunit kung ang natanggap na insurance ay mas mababa kaysa sa aktual na retirement pay, dapat mong matanggap batay sa legal na kalkulasyon. Ang employer ay dapat bayaran ng diferensya. So dahil may mga employer na hindi alam o hindi kusa nagbibigay ng kulang na halaga, mahalaga na ikaw mismo ang mag-double check kung tama ang natanggap mong kabuuang retirement pay. So upang malaman kung magkano ang inaasahang matatanggap mong exit insurance, maaari kang tumawag sa Samsung Fire Samsung sa 0222618400. Mayroong serbisyo sa multi-language interpretation, kaya maaaring tumawag kahit hindi marunong mag-Korean. So maaari ring humiling ng dokumento sa pamamagitan ng fax upang makuha ang official na notice na inaasahang halaga ng insurance. Pang-apat, paghingi ng kulang na halaga ng retirement pay mula sa employer.
So sa unang halimbawa, ang retirement pay na dapat tanggapin ni J. Naing ay 5,277,952 kung sa pag-check niya sa Samsung Fire Insurance lumabas na ang inaasang matanggap niyang exit insurance ay 4 million, may karapatan si Naing na hingin at ang kulang na 1,277,952 mula sa kanyang employer. Kaya't mahalagang kausapin ang employer at hilingin na bayaran ang kulang na halaga bago ka umalis ng Korea. Kung ang employer ay tumanging magbayad o hindi magbibigay ng tamang halaga, makipag-ugnayan sa mga labor counseling service upang humingi ng tulong. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa retirement pay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ikalimang bahagi, bayad na annual leave at leave allowance. So ano nga ba ang annual leave? Sa mga naunang bahagi, natalakay na natin ang Labor Standard Act ng Korea ay pantay sa naangkop sa lahat ng manggagawa, kabilang ang mga migranting manggagawa. Ganun din ang pagdating sa annual leave or taunang bakasyon. Ito rin ay pantay na ipinapatupad anuman ang iyong nasyonalidad. Ang annual leave ay opisyal na tinatawag na bayad na taunang bakasyon at ito ay naangkop lamang sa mga lugar ng trabaho na may 5 o higit pang regular na manggagawa. Kung meron kang available na annual leave at ito ay iyong ginamit, ikaw ay maaring magpahinga sa isang araw ng trabaho. Tinatawag at nakakatanggap ka pa rin ng sahod para sa araw na iyon. Ito ang ibig sabihin ng bayad na bakasyon. So karaniwang sa trabaho na may 8 oras kada araw, kung gumamit ka ng isang araw ng annual leave, makatanggap ka ng 8 oras sa sahod habang nagpapahinga ka. Kung hindi ka pumasok sa trabaho ng walang dahilan, ito ay tinatawag na absent o kadalasang may kaltas na sahod. So sa 8 oras na basics na sahod ay ikakaltas ito. At kung gumamit ka ng annual leave, hindi ka makakaltasan. Tatanggap ka pa rin ng buong sahod kahit hindi ka pumasok. Ngayon, aalamin natin kung ilang araw ang annual leave na maaari mong makuha. Pangalawa, ano ang batayan ng pagkakaroon ng annual leave? Sa unang taon ng iyong trabaho mula sa araw ng pagpasok hanggang sa ika-12 buwan, makakuha ka ng tig-1 araw ng annual leave bawat buwang walang absent o kapag ikaw ay full attendance sa bawat buwan. Kung ikaw ay pumasok ng buo sa loob ng 11 buwan, maaari ka ring magkaroon ng maximum na 11 na araw na annual leave sa unang taon. Pagdating na ika-2 taon, mula sa petsa ng pagpasok kung ikaw ay pumasok sa trabaho ng higit sa 80%, ang mga araw ng trabaho sa unang taon makakuha ka ng 15 days para sa annual leave mo. Mula rito, taon-taon ay bibigyan ka ng 15 days na annual leave hanggat natutugunan mo ang iyong attendance requirement. Kapag ikaw ay umabot ng 3 taon sa kumpanya, magkakaroon ka ng karagdagang 1 araw kaya magiging 16 na araw ang iyong annual leave sa ika-3 taon. Pagkatapos nito, dadagdagan ka ng 1 araw bawat 2 taon ang iyong serbisyo. Ipalagay natin na si J. Naing ay nagsimulang magtrabaho sa KoreaTech.co Ltd noong Enero 1, 2022 at walang absent hanggang October 31, 2026. So, sa kasong ito, ang mga annual leave na naipon ni J ay makikita sa talaan sa ibaba. Sa madaling salita, narito ang mga araw na annual leave na nakukuha niya taon-taon batay sa kanyang patuloy na pagpasok at sa tagal ng kanyang panunungkulan. Makikita dito, ipapalagay natin na si Jaing ay nagsimulang magtrabaho sa Enero 2022 at walang absent hanggang October 31, 2026. So sa kasong ito, makikita natin na meron siyang 2.1 noong 2022, 3.1 sa sapitsang pagganap, ganun sa April 1, May, June, hanggang sa November 1. So sa bilang, noong 2026, mayroon na siyang 16 days. So mula Enero 1, 2022 sa pitsa ng pagpasok ni Naing bago pa umabot na 1 taon, nagsimulang maipon ang annual leave simula Pebrero 1, 2022 pagkatapos ng unang buwan ng trabaho. So simula noon, makakanggap siya ng tig-1 araw ng annual leave kada buwan kaya hanggang Disyembre 1, maaari siya magkakaroon ng maximum na 11 days annual leave sa unang taon. Pagdating ng Enero 2025 sa ika-3 taon niya sa kumpanya, makatanggap siya ng karagdagang 1 araw bilang bonus. So kaya ang total na annual leave niya sa 1 taon ay 16 days.
Number 3, gaano katagal maaaring gamitin ang annual leave? So, ang annual leave ay naipon bago umabot ng isang taon sa trabaho ay maaaring gamitin sa loob ng unang isang taon mula sa araw ng pagpasok sa trabaho. Samantala, ang mga annual leave na naipon pagkatapos ng iyong taon ay may bisa ng isang taon mula sa araw ng pagkakaloob nito. Gamitin natin muli ang halimbawa ni Naing. Mula sa kanyang pitsa ng pagpasok sa January 1, 2022, ang unang naipong annual leave sa unang taon ay nagagamit hanggang December 31, 2022. Ang mga naipong annual leave mula January 1, 2023 ay magagamit hanggang December 31, 2023. Ganoon din ang paulit-ulit na proseso taon-taon. So, paano kung hindi magamit ang annual leave sa loob ng itinakdang taon? Kung hindi mo nagamit ang iyong annual leave sa loob ng takdang panahon, maaari mo itong matanggap bilang cash or tinatawag itong leave allowance. Ngayon, paano ba ikinukwenta ang leave allowance? So, ang leave allowance ay kinakalkula batay sa iyong karaniwang sahod sa huling buwan ng bisa ng annual leave. So, halimbawa, ipinalagay natin na ang iyong karaniwang sahod ay katumbas ng minimum wage kung sa taong 2022 mayroon kang 11 days ng annual leave na hindi nagamit at ang minimum wage ay ng 2022 ay 9,160. Ang kalkulasyon ay 9,000 times 8 hours times 11 days is equals 806,081. So, kung sa Enero 1, 2023, mayroon kang 15 days na naipon, hindi nagamit sa loob ng isang taon, gamit ang minimum wage noong 2023 na 9,620. Ang kalkulasyon ay 9,620 times 8 hours times 15 days is equals 1,154,400,001. Sa madaling salita, ang hindi nagamit na annual leave ay hindi mawawala. Maaari itong ma-convert sa pera. Totoo ba na kapag day off sa public holiday pulang araw nababawasan ang annual leave? Hanggang taong 2021, mayroong tinatawag na annual leave substitution system kung saan ang pagliban sa trabaho tuwing holiday ay maaaring ipalipat o bawasan mula sa iyong annual leave. So, simula Enero 1, 2022, nagkakaroon ng pagbabago sa batas. So, para sa mga workplace na may 5 o higit pang empleyado, ang mga official na holiday ay tinuturing na bayad na araw ng pahinga. So, dahil dito, hindi na maaaring gamitin o bawasan ang iyong annual leave kahit na public holiday. Kaya't simula 2022, kahit nagpahinga ka sa araw ng holiday, hindi mabawasan iyong annual leave. Mahalagang tandaan ito. Yan po ang kabuong paliwanag tungkol sa annual leave at leave allowance. Kung medyo mahirap itong maintindihan sa unang beses, maaari po ito ninyong balikan at panuorin mula upang mas maunawaan. Maraming salamat po! Ika-6 na bahagi, mga araw ng pahinga o holiday. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa araw ng pahinga o holiday sa Korea. Ano ang ibig sabihin ng holiday o araw ng pahinga? Ang holiday ay tumutukoy sa araw ng kung kailan walang obligasyon na magtrabaho mula pa sa simula. Ito ay panahon para makapagpahinga, makabawi ng lakas at magkaroon ng oras para sa sarili. So may tinatawag tayong mga itinalagang holiday sa batas o legal holidays at ito ay kinakabibilangan ng lingguhang pahinga, Labor Day, mga pambansang holiday at tingnan natin ito isa't isa. Una, lingguhang pahinga or weekly holiday. Ayon sa Labor Standard Act, ang employer ay dapat magbigay ng hindi pababa sa isang bayad na araw ng pahinga bawat linggo. Ito ang tinatawag na weekly holiday. Kahit hindi ka pumasok sa araw na iyon, makakatanggap ka pa rin ng sahod para sa 8 oras. Ito ay tinatawag na weekly holiday allowance. So ang allowance na ito ay ibigay kung ikaw ay pumasok sa lahat ng araw ng trabaho sa loob ng isang linggo. Tandaan, ang pagiging late o maagang pag-uwi ay hindi tinuturing na absent kung maaari ka pa ring tumanggap ng allowance. Labor Day number 3. So ayon sa hiwalay na batas, ang May 1 ay tinalaga bilang bayad na araw ng pahinga or paid holiday. Kung ikaw ay pumasok sa trabaho sa araw na ito, dapat kang tumanggap ng holiday pay. Pang-apat, pambansang holiday. So simula sa mga sumusunod na taon, naging obligado para sa mga kumpanya na may 5 o higit pang empleyado na gawing bayad na araw ng pahinga ang mga public holidays. So mula 2021, January 1 para sa mga 300 plus empleyado. So mula 2021, January 1 para sa 30 plus empleyado. 2022 mula
January 1 para sa 5 plus empleyado kabilang sa mga public holiday. So, bagong taon, Lunar New Year, Independence Movement Day, Children's Day, Buddha's Birthday, Memorial Day, Liberation Day, Chuseok, National Foundation Day, Hangul Day, pasok ang mga ito sa holiday. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya na may 5 o higit pang empleyado, dapat kang bayaran ng holiday pay kung pumapasok ka sa araw ng holiday. Tandaan na bago naging bayad na holiday ang holiday public, so noong 2022 karamihan sa kumpanya ay ginagamit ang annual leave substitution system kung saan ang pagliban sa holiday ay binibilang sa iyong annual leave. Pero mula Enero 1, 2022, hindi na pwedeng ibawas sa annual leave ang public holiday. Kaya ngayon, ang public holiday ay bayad na araw ng pahinga at ang annual leave ay hiwalay mong maaaring gamitin. Pagkalkula ng sahod kapag pumasok sa holiday. Ayon sa batas, ang unang 8 oras ng trabaho sa holiday ay dagdag na 50%. Lampas sa 8 oras, dagdag na 100%. Halimbawa, kung ang linggo ay iyong pahinga pero pumasok ka ng 10 oras, 10 oras is times 10,031 times 1.5 is equals 120, 360. So, sa 2 oras, mayroon kang 10,000 i-times mo sa 2 oras, mayroon kang 40,120. So, ang kabuuhang matatanggap mo sa 10 oras na iyon ay 160,480. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa mga araw ng pahinga o holiday. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ikapitong bahagi, batas sa pamamantayan ng Paggawa Labor Standard Act. Saklaw ng Labor Law. Sa oras na ito ay ipapaliwanag po natin ang saklaw ng batas paggawa or labor law o kung ano, kanino at saan ito naaangkop. Ang Labor Standard Act ay may pagkakaiba sa saklaw ng aplikasyon depende sa dami ng mga manggagawa sa isang kumpanya. So sa mga kumpanyang may 5 o higit pang mga regular na manggagawa, buong batas ay ganap na ipinapatupad. Samantala, sa mga kumpanyang may mas mababa sa 5 manggagawa, ilan lamang ang provisyon ng batasang naangkop sa kanila. Tingnan natin ang mga detalyado at nakaayos na impormasyon sa pamamagitan ng isang talaan upang mas maunawaan ang pagkakaiba. Tingnan muna natin ang mga provision ng Labor Standard Act na naangkop sa 5 mga kumpanya na mahigit 5 o higit pang manggagawa. Article 50, nagtatakda ng standard working hours na 8 oras kada araw at 40 hours kada linggo. So, Article 56, tungkol sa karagdagang bayad, premium pay, dito ay tinakda na kapag nagtatrabaho lampas sa standard hours, kailangan bayaran ng overtime pay. So, kapag nagtatrabaho sa araw ng pahinga, may holiday pay. At kung nagtatrabaho mula sa alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, dapat bayaran ng night differential. So, Article 55, Section 2, ang mga public holidays ay dapat bayad na araw ng pahinga. So, sa Article 55, Section 2, ang mga public holidays ay dapat bayad na araw ng pahinga. Sa Article 60 naman, karapatan sa paid annual leave kapag may temporary shutdown dahil sa pananagutan ng kumpanya, dapat bayaran ng manggagawa ang 70% ng average wage bilang allowance at ito ay naangkop lamang sa 5 plus na manggagawang kumpanya. Sa mga kumpanyang may mas bababa sa 5, so, ang mga sumusunod ay hindi saklaw ng batas. So, walang limitasyon sa oras ng trabaho, walang karagdagang bayad para sa overtime, night shift at holiday work. So, walang obligasyong magbigay ng paid public holidays o annual leave sa kabila nito. So, may ilang provision ng Labor Standard Act na patuloy na naangkop kahit sa mga kumpanya na may mas mababa sa 5 manggagawa tulad ng paid weekly, Labor Day, at bilang paid holiday. So, obligasyon sa paggawa at pagbibigay ng employment contract, obligasyon sa pagbibigay ng payslip, salary statement. So dahil maraming bahagi ng batas paggawa ay hindi umaabot sa mga kumpanyang may mas mababa sa 5 empleyado, mahalagang i-check muna ang bilang ng mga manggagawa na lilipat ang kumpanya bago kayo lumipat upang masiguro ang proteksyon sa ilalim ng batas. So bukod pa ito sa mga sektor ng agricultura, livestock at pangingisda, marami rin sa mga batas paggawa ang hindi naangkop. So ibig sabihin, mahalagang tandaan dito kung ang kumpanya ay sa agriculture o fishing sector na may 5 o higit pang empleyado, night pay at annual pay ay naangkop pero weekly holiday pay ay hindi pa rin naangkop. So iyon po ang kabuuhang paliwanag tungkol sa saklaw ng Labor Act Law.
So sa batas sa compensation para sa pinsala sa trabaho or Industrial Accident Compensation Insurance Act at batas na garantiya ng sahod, Wage Claim at Guarantee Act. Ang Industrial Accident Insurance ay prinsipyong naangkop sa lahat ng negosyo anuman ang dami ng manggagawa. Gayunpaman, may ilang exception aplikasyon ng batas. So una, hindi saklaw ng kung natupad ang tatlong kondisyon na ito. Una, ang negosyo ay kabilang sa agrikultura, panggugubat maliban sa logging, pangista o pangangaso. Ito ay isang hindi inkorporadong negosyo, ibig sabihin hindi ito isang korporasyon. So pangatlo, mas mababa sa 5 ng bilang ng regular na manggagawa. Kung natupad ang lahat ng isa hanggang pangatlo na kondisyon, hindi saklaw ng accident insurance ang negosyo. Mga halimbawa nito ay, kung ang isang negosyo ay tinatawag na korporasyon, sa kultura, ito ay sakop ng insurance dahil sa itong korporasyon ay hindi pasok sa number 2 na kondisyon. So kung may personal na negosyo at ito ay may 10 manggagawa, ito ay sakop din ng insurance dahil lumampas ito ng 5 manggagawa. Hindi pasok yung number 3 na kondisyon. So, mahalagang malaman ang saklaw ng accident insurance dahil kung sakaling makaka-aksidente habang nagtatrabaho, maaaring makatanggap ng benepisyo mula sa insurance kung sakop ka ng batas. So bukod dito, kung sakaling hindi ka bayaran ng sahod, maaari kang makinabang sa tinatawag na Wage Claim Guarantee System sa pamamagitan ng pagproseso sa Ministry of Employment and Labor of Korea's Workers' Compensation and Welfare Services. So ang saklaw ng Wage Claim Guarantee System ay kaparehas ng saklaw ng Industrial Accident Insurance. So ang mga detalye ng guarantee payment ay saklaw lamang ang huling buwang hindi nabayarang sahod at huling 3 taon ng hindi nabayarang retirement pay. So ang limitasyon sa bayad ay ganito. Sahod hanggang 7 million, retirement pay hanggang 7 million. So ngunit ang maximum pay out nito ay only 10 million. So ibig sabihin, hindi lahat babayaran ng gobyerno. Pangatlong batas sa minimum wage at batas sa garantiya ng retirement pay. So ang minimum wage sa Korea ay pantay na naangkop sa lahat ng manggagawa anuman ang kanilang nasyonalidad. Dahil dito, kahit isang manggagawa lang ang nasa isang kumpanya, obligado pa rin ang employer na magbigay ng sahod batay sa minimum wage. Gayon din, pagdating sa retirement pay, anuman ang nasyonalidad, kung ang isang manggagawa ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho ng 1 taon o higit, karapat-dapat siyang tumanggap ng retirement pay kahit isa lang ang employer sa kumpanya. So para sa mas detalyadong paliwanag, maaari po ninyong balikan ang mga bahagi tungkol sa minimum wage at retirement pay. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa saklaw ng labor law. Ang ikawalong bahagi, tirahan at pagkain. Sa pagkakataong ito, tatalakay natin ang tungkol sa tirahan or dormitory at pagkain para sa mga migranting manggagawa. Para sa mga manggagawang lumayo sa kanilang bansa upang magtrabaho sa Korea, ang pagkakaroon ng tirahan at pagkain ay pinakamahalaga. Bagamat karaniwan ay inaasahang sagutin ito ng employer bilang bahagi ng pagtanggap sa manggagawa. Sa aktual na sitwasyon, maaari pa rin ang employer ang nagbabawas ng bayad para sa tirahan at pagkain mula sa sahod ng manggagawa. Tingnan natin ngayon kung paano ito itinakda sa batas. Pagbibigay ng impormasyon tungkol sa tirahan. So ayon sa batas, sa pagtanggap ng mga dayong manggagawa, Artikulo 22-2, Section 2, obligado ang employer na magbigay ng dormitory facility information sheet. Kung siya ay nagbibigay ng tirahan sa dayuhang manggagawa, ito ay dapat ipresenta sa oras ng pagpirma ng kontrata. Kung magkakaroon ng pagbabago sa dormitory, dapat ipaalam agad ito sa manggagawa. Mga pamantayan sa pasilidad ng dormitory. Ang employer ay may obligasyon na tiyakin na ang tirahan para sa migranting manggagawa ay ligtas at maayos alinsunod sa mga minimum standard na itinakda ng batas. Ayon sa regulasyon, narito ang mga pangunahing pamantayan. Ang dormitory ay dapat ilagay sa ligtas na lokasyon, malayo sa matinding ingay at pagyanig, at hindi dapat nasa lugar na may panganib ng landslide, snow at avalanche at iba pang likas na sakuna. So dapat ihiwalay ang tirahan ng mga babae at lalaki at dapat ding paghiwalayin ang mga manggagawang may magkaibang oras ng trabaho or shift. Ang bawat tao ay dapat espasyong hindi bababa sa 2.5 square meter at ang bilang ng taong nakatira sa isang silid ay hindi dapat lalagpas ng 8 tao.
Ang dormitory ay dapat may mga pangunahing pasilidad tulad ng banyo, lababo at pangunahing paliguan, heating at cooling system. At meron din dapat ventilasyon or natural man or mechanical. Mga pasilidad para sa fire prevention lock o pangsiguradong kaligtasan at privacy. Ang mga pamantayang ito ay tinakda upang matiyak ang kaligtasan, kalusugan at dignidad ng mga migranting manggagawa habang sila ay naninirahan sa Korea. Tingnan naman natin ngayon ang pamantayan sa pagbawas ng gastos sa tirahan at pagkain mula sa sahod. So ang Ministry of Employment and Labor ay naglabas ng mga patnubay na pinamagatang gabay sa pagbibigay ng impormasyon sa tirahan at pagkolekta ng gastos mula sa mga dayang manggagawa. So nagsasaad na maaaring bawasan sa sahod ang tirahan at pagkain, ngunit mahalagang tandaan na walang probisyon sa batas paggawa ng Korea tahasang nagsasabing maaaring kaltasan ang sahod para sa tirahan o pagkain. Ito ay panloob na patakaran lamang ng MOL. Kaya maraming bumapatikos na ito ay maaaring maabuso ng ilang employer ang kumita ng dagdag mula sa mga manggagawa. So gayon pa man, narito ang mga kondisyon kailangan sundin ng employer kung nais niyang kaltasan ang sahod para sa tirahan o pagkain. Dapat malinaw na nakasaad sa kontratang uri ng tirahan at pagkain na ibibigay. Halimbawa, libre, may bayad, may kasamang pagkain o wala at iba pa. So dapat ding malinaw na nakasaad ang halaga ng babayaran ng manggagawa. Kung kumuha ng employer ng nakasulat na pahintulot mula sa manggagawa sa kanyang sariling wika, kung ang halagang kinaltas ng employer ay mas mataas kaysa sa nakasaad na kontrata, ito ay itinuturing na paglabag ng prinsipyo ng buong bayad at maaaring ikonsidering hindi pagbabayad ng tamang sahod. So kaya mahalaga para sa manggagawa na maingat na suriin ang kontrata lalo na sa bahagi tungkol sa tirahan at pagkain. At kung basta-basta pumirma, kung may hindi makataro ng kondisyon, bawal po yon. Dapat tingnan mabuti at huwag basta-basta pumirma. So kaya bilang isang manggagawa, mahalagang maingat at suriin ang kontrata sa trabaho. Kung libre ba ang tirahan at pagkain at kung may kaltas gaano kalaki ang ibabawas, ganun. At kapag gumawa o pumirma ng kontrata o kasulatan sa pahintulot, huwag basta-basta pumirma. Kung may bahagi na hindi na makatarungan o labis ang singil, mainam na ipahayag ito sa employer at muling humiling ng pagbabago bago pumirma. Ayon sa Ministry of Employment and Labor, simula noong November 27, 2023 ay ipinatupad ang mga bagay o guidelines sa bawat lokal na tanggapan tungkol sa mga limitasyon sa mga pwedeng kaltasin. So ang kaso ng Bucheon Branch Office, ipinaliwanag nila kung ang employer ay nagbigay ng tirahan sa isang hiwalay na gusali bilang dormitory, maaring kaltasin hanggang 312,400 won bawat buwan. Kung ang tirahan ay nasa loob ng compound ng kumpanya o pansamantalang tirahan lamang, ang pinakamataas na maaring kaltasin ay 166,600 won bawat buwan lang. Kung naibigay naman ng pagkain ang employer, ang pinakamataas na halaga na maaaring ipabayad sa manggagawa ay 5,000 won lang bawat isang pagkain at hindi dapat lumagpas sa 450,000 won kada buwan ang kabuuang kaltas para sa pagkain. Kapag may paglabag sa batas tungkol sa dormitoryo, kung ang employer ay lumabag sa mga batas kaugnay ng dormitoryo, ang may granting manggagawa ay may karapatang humiling ng pagwawasto or correction sa pamamagitan ng local employment center at depende sa sitwasyon, maaaring pahintulutan ang paglilipat ng trabaho. Ayon sa batas, ang sumusunod na sitwasyon ay itinuturing na paglipat ng trabaho na hindi kasalanan ng manggagawa. So kapag ang employer ay nagbibigay ng dormitoryong hindi tumutupad sa legal na pamantayan at nakatanggap na ng utos mula sa employment center para ayusin ito, ngunit hindi ito ginawa sa loob ng takdang panahon ng walang sapat na dahilan. Kapag hindi binigay ng employer ang official na dormitory information sheet, kung ang aktual na tirahan ay iba, sa itinahala sa kontrata at sa kabila ng utos mula sa employment center, hindi ito itinama sa loob ng takdang panahon. Sa mga sitwasyong ito, ang una at pangalawa, kung isinunod ng employer ang utos at itinama ang problema, hindi maaring gamitin ito bilang dahilan para lumipat ng trabaho. So ngunit sa ikatlong kaso, kung ang employer ay naibigay ng tirahan, tulad ng venal house or illegal na pamantayan or pansamantalang gusali, ay maaring lumipat ng trabaho kahit walang utos o proseso mula sa employment center. So maraming may granting manggagawa ang naghihirap
sa masasamang kondisyon ng tirahan. So, ang may mga kaso na nauwi pa sa pagkakamatay. So, kaya mahigpit na pinayagan or pinanawagan ng mga gobyerno tiyakin ang ligtas at maayos na dormitoryo upang makauwi ng ligtas ang mga manggagawa sa kanilang pamilya. So, at para sa mga migranting manggagawa, kung tumanggap kayo ng tirahan na lumalabag sa batas, huwag mag-atubiling bumisita sa employment center o humingi ng tulong sa mga labor counseling. Ito po ang pagkakatapos ng bahagi ng tungkol sa tirahan at pagkain. Maraming salamat po. Ika-siyam na bahagi. 4 na uri ng social insurance. 4 na uri ng obligatory guarantee insurance at buwis. Magandang araw po. Sa oras na ito ay ipapaliwanag natin ang tungkol sa 4 na pangunahing social insurance. 4 na uri ng obligadong guarantee insurance at mga buwis sa Korea. Ano nga ba ang uri ng social insurance? Ang 4 na to ay tinatawag na health insurance, industrial accident insurance, employment insurance at national pension. Kung ikaw ay empleyado sa isang kumpanya bilang isang migranting manggagawa, sakop ka rin ng social insurance katulad ng mga Koreano. Health insurance ang pangalawa. Lahat ng manggagawa sa anumang kumpanya ay obligadong maging miyembro ng health insurance. Kung ikaw ay naka-enroll, makatanggap ka ng benepisyo kapag gagamit ka ng ospital o butika. Ang healthcare system sa Korea ay maayos at kilala at mabilis, maasahan at abot-kayang serbisyo sa rate of contribution batay sa 2023. Ang kabuang kontribusyon ay 7.9% ng buwanang sahod hati sa dalawa, 3.45 ang bayabayaran ng manggagawa at 3.45 ang sagot ng employer. May karagdagang long-term care insurance na katumbas ng 12.8% ng health insurance at ito ay hatiin din sa kalahati kaya 6.405% bawat sa employer at manggagawa ang kabuang halaga ay kinakaltas mula sa iyong sahod. Kapag nagbago ng trabaho o umalis sa kumpanya, kapag ikaw ay umalis sa trabaho, ikaw ay lilipat mula sa employer member tungo sa local member ng health insurance. Bilang local member, mas mataas ang kailangang bayaran ng premium kumpara sa dati. Ang solusyon nito, maaari mong gamitin ang optional contribution sa subscription upang mapanatiling mababa ang iyong insurance premium. Ang mga kondisyon nito ay upang maging karapat-dapat sa optional continuation. Sa nakaraang 18 buwan bago ang pag-alis sa trabaho, kailangan makapagtala ka ng higit 1 taon bilang employed member. Dapat mag-apply sa loob ng 2 buwan mula sa pitsa ng resignation. Kung ikaw ay alis sa kumpanya, mainam na gamitin ang optional continuation system at kung hindi mo ito kayang gawin mag-isa, humingi ng tulong mula sa labor counseling centers. Ang pangatlo naman ay industrial accident insurance. So lahat ng negosyo o lugar ng trabaho na may mga manggagawa ay obligadong magparehistro sa industrial accident insurance. Kaya kung ang employer ay kumukuha ng migranting manggagawa, kailangan niyang iparehistro ang mga ito. Hindi tulad ng health insurance, ang buong halaga ng industrial accident insurance ay sagot ng employer. Hindi ito kinakalta sa sahod ng manggagawa. Kung ang manggagawa ay masaktan o magkasakit dahil sa trabaho, maaari siyang makatanggap ng benepisyo at libreng gamutan mula sa industrial accident insurance. Ang insurance na ito ay gumagana sa ilalim ng prinsipyo ng no-fault liability. Ibig sabihin, may pagkukulang o pagkakamali ang manggagawa, maaari pa rin siyang masakop ng insurance. Kahit na hindi nakapag-register sa insurance ang employer, kung may mangyaring aksidente sa trabaho, maaari pa rin makatanggap ng benepisyo ang mga manggagawa mula sa system. Kung maaprubahan ang accident case bilang isang industrial accident, makakatanggap ang manggagawa ng gamutan, allowance para sa bayad sa ospital at gamutan. So, leave pay para sa panahon ng hindi pagpasok ng trabahante, katumbas ng 70% ng average wage. Disability compensation. Kung may natirang pinsala o kapansanan pagkatapos ng gamutan, para sa mas detalyadong impormasyon, pakiabangan ang susunod na edukasyon na video. Pang-apat ay employment insurance. Ang mga migranting manggagawa na may E-9 visa ay dating voluntaryo lamang ang pagsali sa employment insurance, ngunit ito ay unti-unting pinalawak at mula Enero 1, 2023, pati ang mga kumpanya na may mas mababa sa 10 empleyado ay sakop na ng mandatory employment insurance registration. Gayunpaman, kung nais ng migranting manggagawa ang makatanggap ng mga benepisyo tulad ng unemployment benefits o parental leave benefits, kinakailangan ang mutual agreement sa pagitan ng employer at manggagawa. At dapat silang maglahain ng hiwalay na aplikasyon para sa employment insurance.
Ang kontribusyon sa employment insurance ay 0.9% ng buwan ng sahod. Nahati sa pagitan ng manggagawa at employer, so 0.9% bawat isa. Sa kasalukuyan, maliit lamang ang pagkakataon para sa migranteng manggagawa na makinabang mula sa employment insurance kaya hindi ito gaano kapakipakinabang para sa kanila sa praktikal na aspeto. Ang panglima naman ay ang national pension. Ang mga dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa mga kumpanyang sakop ng National Pension Act at mga dayuhan na legal na naninirahan sa Korea ay obligadong sumali sa national pension. Ngunit ayon sa prinsipyo ng reciprocity mula mutual agreement, kung ang bansa ay manggagawa ay hindi nagbibigay ng katumbas na benepisyo sa mga Koreano, hindi obligado ang manggagawang iyon na sumali sa national pension sa Korea. Ang kontribusyon para sa national pension ay 9% ng buwan ng sahod at ito ay dapat hati sa pagitan ng employer at ng manggagawa. So 4.5% ang binabayaran ng manggagawa at ang 4.5% naman ang binabayaran ng employer. Ang karampatang impormasyon kung aling bansa ang kasama sa mutual agreement ay nakasaad sa talahayan na nasa ibaba. Hindi kasama ang tekstong ito. Ito yung bansa, kung alin ang nakakasali, at yung mga employer o individual na pwede silang makatanggap ng benepisyo ng national insurance. Pang-anim, 4 na uri ng obligatory guarantee insurance. Kung nagtatrabaho sa Korea gamit ang E9 visa, mayroong 4 na uri ng sapalitang insurance na kailangan bayaran. Kung pagbabatayan, o kung sino ang magbabayad, employer o manggagawa, may nakahandang talahayan, hindi kasama sa tekstong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, talakayin lamang natin ang mga insurance na kailangan bayaran at i-enroll ng mismong manggagawa. So pagpaparehistro at pagbabayad ng manggagawa ay kasali dito, siguro sa gastos pag-uwi. At pagpaparehistro at pagbabayad ng manggagawa, siguro sa pag-alis at pagkatapos ng kontrata or departure guarantee insurance. Ang recreation expense insurance ay kailangan kunin sa loob ng 3 buwan mula sa pitsa ng pagdating sa Korea. Ang halaga ng insurance ay bahagyang nagkakaiba depende sa bansa, ngunit karaniwan ay nasa pagitan ng 400,000 won hanggang 600,000 won. Ang halaging ito ay maaari mong makuha mula kapag ikaw ay umuwi na sa iyong bansa. Samantala, ang accident ay kailangan kunin sa loob ng 15 na araw mula sa araw ng pagdating. Ang halaga ng bayad na insurance na ito ay nagbabago batay sa edad, kasarian at haba ng coverage period ng manggagawa. Kung hindi ka makapag-enroll sa loob ng itinakdang panahon, maaaring mapatawan ka ng multa na hanggang 5 million. Kaya mahalagang sumunod sa takdang oras ng pagpaparehistro. Ang pang-7 naman ay ang buwis. Ang mga migranteng manggagawa ay kailangan magbayad ng buwis katulad ng mga Koreano. Ang mga pangunahing buwis dapat na bayaran ay ang income tax at local income tax. Halimbawa, kung ang iyong buwan ng sahod ay may kaltas na 3 million hanggang magbayad ng humigit kumulang 75,000 na income tax at karagdagan pa nito ay 10% ng income tax. So, 7,500,000 para sa local income tax. Karagdagang benepisyo. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang small or medium-sized enterprise at ang iyong edad ay mula 15 hanggang 34 taong gulang, maaari kang makatanggap ng benepisyo mula sa Income Tax Reduction Program para sa SME employees. Ang benepisyong ito ay maaari mong gamitin sa loob ng 5 taon mula sa pagpitsa ng iyong pagpasok sa Korea at hanggang 90% na buwis na may maximum na limit na 2 million bawat taon ang maaaring bawasan. Upang makinabang dito, kailangan mag-fill out ng application for income tax reduction for SME employees at ipasa ito sa iyong employer na siyang may obligasyong magawa ng withholding tax. Iyan po ang kabuong paliwanag tungkol sa 4 na pangunahing insurance, 4 na obligadong insurance at buwis. Maraming salamat po. Ika-10 bahagi. Paano kung hindi ako bayaran ng sahod o retirement pay? Paraan ng pagresolba at sa hindi pagbabayad ng sahod. Sa oras na ito ay tatalakayin natin kung ano ang dapat gawin kapag hindi ka binayaran ng iyong sahod o retirement pay ng kumpanya at paano ito maaring maresolba. Una, pagreklamo sa Ministry of Employment and Labor. Kung hindi ka binayaran ng employer para sa trabaho na nagawa mo o kulang lamang ang binayad, ito ay isang paglabag sa Labor Standard Act o Batas Paggawa. Sa ganitong kaso, nang hindi pagbayad ng sahod, maaari kang maghain ng reklamo, kasong kriminal sa Ministry of Employment and Labor upang humingi ng tulong.
Tandaan mo, ang Ministry of Employment and Labor ay hindi direktang nangongolekta o kumukuha ng pera para sa iyo. Ang kanilang papel ay parusahan ang employer na ayon sa batas dahil sa hindi pagbabayad ng sahod. Dahil dito, madalas na napipilitang bayaran ng employer ang utang na sahod upang makaiwas sa parusa o kaso. Mga dapat ihanda bago magreklamo. Kung hindi ka nabayaran ng sahod, maaari mo bang agad i-report ito o maayos na agad ang problema? Sa ilang kaso, oo, pero kung wala kang sapat na ebidensya, maaaring hindi ito maresolba ng maayos. Kaya bago magsampa ng reklamo, mahalagang maingat na ihanda ang mga dokumento o ebidensyang magpatunay kung magkano ang hindi mo natanggap sa sahod. Dapat mong kalkulahin at patunayan kung ano at magkano ang kulang sa natanggap mong sahod at ihanda ang mga dokumento bilang patunay upang mas maging epektibo ang pagreklamo. Kasama sa mga ebidensyang maaaring ihanda ang mga sumusunod. Una, kontrata, payslip o breakdown ng sahod, sobre ng sahod, time card o tala ng pagpasok at pag-uwi or bank statement na nagpapakita ng sahod na pumasok sa iyong account. Mga text o chat na may kaugnay sa sahod mula sa pagpunta sa employment, talaan ng mga oras na nagtatrabaho ka, mga litrato o video na nagpapakitang nagtatrabaho ka. Mas maraming ebidensya, maipon, mas malaki ang posibilidad na maayos ang kaso. Makatutulong din kung magpatingin muna sa Labor Counseling Center upang mapakompute ang maayos at hindi nabayarang sahod bago magsampa ng reklamo. Ang pangatlo naman ay ang proseso ng pagsampa ng kaso at mga dapat tandaan. Kapag handa ka na, maaari ka nang maghain ng reklamo sa Labor Office na may jurisdiction sa address ng iyong pinagtatrabahuan. Pagkatapos ng pagreklamo, kadalasan ay mas assign ang isang labor inspector sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Makakatanggap ka ng text message na nagsabi kung kailan at anong oras ka kailangang humarap para sa investigasyon, halimbawa, buwan, araw at oras. Sa araw ng imbestigasyon, dapat kang magtungo sa Labor Office, dala ang ebidensya at mas mainam kung may kasama kang kaibigan na mahusay magsalita ng Korean. Matapos ang imbestigasyon, ipapakita sa iyo ng inspektor ang tinatawag na Statement of Testimony. Dapat mong maigi itong basahin at tiyaking tama ang nilalaman, lalo na ang halagang hindi mo natanggap. Kung ang kailangang baguhin, sabihin mo ito agad sa inspektor upang maiwas to bago ka pumirma. Kung matapos ang imbestigasyon ay nakumpirma na totoo ang hindi pagbabayad sa iyo, ang inspektor ay magbigay ng utos na kautusan sa employer upang bayaran ka. Kung tumanggi pa rin ang employer na magbayad sa iyo, maaari siyang maharap sa kasong kriminal at maparusahan. Ngunit kung maparusahan man ang employer, hindi ibig sabihin nito na hindi mo na makuha ang sahod mo. Ang iyong karapatang makatanggap ng sahod ay manatiling may visa, kahit pa may kaso o wala. Tandaan, ang karapatang ito ay may visa lamang sa loob ng 3 taon, kaya kailangan kumilos agad bago ito ma-expired. Sa Korea, kapag may kaso ng unpaid wage, maaari mong gamitin ang tinatawag na Wage Claim Guarantee System. Sa ilalim nito, maaaring kabayaran ang kabuuan o bahagi ng sahod na hindi mo natanggap gamit ang pundo ng gobyerno. Wage Claim Guarantee System ang pang-apat. Kapag natapos na ang imbestigasyon ng Ministry of Labor na nakumpirma na ang halagang hindi nabayaran, maglalabas ang Labor Inspector ng dokumentong tinatawag na Employment Confirmation of Unpaid Wages. Kung nakapagsampa ka na ng ireklamo sa loob ng 1 taon matapos mong mag-resign, maaari kang direktang magsumite ng aplikasyon sa Korean Workers' Compensation and Welfare Services at makatanggap ng bayad kahit walang pagsasampa ng kaso sa korte. Ngunit kung mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nung nag-resign ka bago magsampa ng reklamo, maaari kang humingi ng libreng tulong legal sa Korea Legal Aid Corporation upang magsampa ng kaso. Kapag may final court decision na pabor sa iyo, maaari mo itong gamitin upang mag-apply ng wage claim guarantee sa Korea Workers' Compensation and Welfare Services. Ang wage claim guarantee ay saklaw lamang ang unpaid wages na nangyari sa huling 3 buwan ng trabaho at unpaid retirement pay na hindi pa lumalampas sa 3 taong maximum payout. So, batay sa simplified process, meron tayong 7 million para sa sahod, 7 million para sa retirement pay, ngunit ang maximum total na bibigay sa iyo sa pundo ng gobyerno ay only 10 million lamang. So ang proseso ay maaaring medyo komplikado kaya mainam na humingi ng tulong sa Labor Counseling Center para sa gabay.
Iyan po ang kabuuang paliwanag tungkol sa mga paraan upang maresolba ang hindi pagbabayad ng sahod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ikalabing-isang bahagi, paglipat ng pinagtatrabaho ang lugar. Una, lugar, bilang ng paglipat at mga dahilang hindi kasalanan ng manggagawa. Sa episode na ito at sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga dahilan na pinapayagan ng batas upang makalipat ng lugar ng trabaho. Una, ang katotohanan sa likod ng paglipat ng pinagtatrabaho ang lugar. Bagaman, sinasabi sa konstitusyon ng Korea na ang dignidad at halaga ng tao karapatang maghangad ng kaligayahan, pagkapantay-pantay, kalayaan sa katawan, kalayaan sa pagpili ng trabaho, at karapatang magtrabaho ay garantisado. Iba ang kalagayan para sa mga migranteng manggagawa. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, ang mga migranteng manggagawa ay pinapayagang magtrabaho lamang sa partikular na kumpanya or employer. At bilang panuntunan, ang pagpapalit ng trabaho ay hindi pinapayagan. Para makalipat ng trabaho, kailangan may pahintulot ang kasalukuyang employer. Kung hindi pumayag ang employer, kailangan magpakita ng ebidensya ang mga manggagawang may paglabag sa batas tulad ng hindi pagsunod sa mga kondisyon sa kontrata. Sa madaling salita, mahirap makalipat ng trabaho kung wala kang sapat na dahilan at ebidensya, kaya mahalagang alam mo ang iyong karapatan at ang mga legal na batayan para sa paglipat ng trabaho. Dagdag pa dito, dati ay walang limitasyon sa rehiyon kapag nagpapalit ng mga pinagtatrabahong lugar. Ngunit simula noong Setyembre 2023 para sa mga bagong dating na manggagawa, ipinatupad ang limitasyon sa rehiyon kapag nagpapalit ng trabaho. Halimbawa, ang isang manggagawang nagtatrabaho sa rehiyon ng Chungcheong ay hindi maaring lumipat sa mga kumpanya sa Seoul o kalapit na lugar at dapat lamang lumipat sa ibang kumpanya sa loob ng rehiyon ng Chungcheong. Ito ay isang nakakalungkot na desisyon sapagkat nililimitahan ito ang karapatan ng mga migranteng manggagawa sa malayang pagpili ng kanilang trabaho at itinuturing itong paglabag sa karapatan sa kalayaan ng pagpili ng hanap buhay. Ang pangalawa naman ay ang bilang ng pagpapalit ng pinagtatrabaho ang lugar. Sa loob ng 3 taon mula araw ng pagdating sa Korea, pinapayagan ang hanggang 3 beses na pagpapalit ng pinagtatrabaho ang lugar, kumpanya o employer. Kung ang kontrata ay na-extend sa pamamagitan ng muling pag-hire na employer bago umalis sa bansa, sa karaniwang nakakaragdag na 1 taon sa 10 buwan ay pinapayagan ng hanggang 2 beses pag magpapalit ng trabaho. Pangatlo naman ay mga dahilan ng pagpapalit na binibilang sa kabuuhang beses. So, ibig sabihin, ang mga dahilan ng pagpapalit ng trabaho ay maaring hatiin sa mga binibilang at hindi binibilang sa kabuuang pinapayagang beses ng pagpapalit. Una, ang pinakaraniwang paraan ay ang mutual agreement, so pinagkasunduang pagtatapos ng kontrata. Ito ay kapag parehong sumang-ayon ang employer at ang manggagawa na tapusin ang kontrata. Kahit na may paglabas sa labor laws ang employer, maraming kaso na napipiling tapusin na lang ang kontrata sa mutual na paraan upang maiwasan ang mahabang proseso at emosyonal na tensyon. Ngayon, kahit nagkaroon ng mutual agreement basta't bumalik sa parehong uri ng trabaho or same industry, ay maaari pa rin mag-re-entry o makabalik muli sa Korea. Kaya mas ginagamit na rin ang pamamaraang ito. Bukod dito, kung ang kontrata ay naputol dahil sa pagkukulang ng manggagawang hindi pagpasok o pag-iwas sa trabaho, ito ay binibilang sa pinapayagang beses ng pagpapalit ng trabaho. Pang-apat, mga dahilan ng pagpalit ng trabaho na hindi binibilang sa kabuang beses. Ayon sa Article 25, Talata 1, Subtalata 2 ng bansa, sa pag-empleyado ng mga dayuhang manggagawa, kung hindi kasalanan ng dayuhang manggagawa at sa pananaw ng lipunan na hindi makatwiran ang pagpapatuloy sa pagtatrabaho sa nasabing kumpanya, maaring magpalit ng trabaho kahit hindi nabawas sa bilang ng pinapayagang pagpapalit. So ang mga tiyak na dahilan ay tinalaga sa pamamagitan ng hiwalay na anunsyo. Narito ang mga ito. Una, dahilan tulad ng pansamantalang pagtigil ng operasyon o pagsasara ng kumpanya. Kung dahil sa problema ng kumpanya ay pansamantalang ititigil ang operasyon o forced leave na nagdudulot ng pagbaba ng sahod, ang kumpanya ay nagsara, nalugi, natapos na ang proyekto o tuluyang nagsara sa realidad.
Ikaw ay tinanggal sa trabaho o pinaalis dahil sa pang-ekonomiyang dahilan, hindi ka na italaga sa unang kumpanya dahil sa pagkakulang ng employer matapos kang dumating sa Korea. Sa lahat ng nabanggit na kaso, maaaring magpalit ang kumpanya dahil hindi mababawas ang bilang na pinayagang pagpapalit. Espesyal na tala para sa mga kaso ng pagbaba ng sahod. Kung ang sahod mo ay mas mababa sa 70% ng average na sahod sa loob ng 2 buwan, sa nakaraang isang taon o kung ito ay mas mababa sa 90% ng average na sahod sa loob ng 4 na buwan sa nakaraang isang taon, ay maituturong itong makatarungang dahilan para sa pagpapalit ng trabaho na hindi binibilang sa kota. Tandaan, 70% pababa or 2 buwan, 90% pababa, 4 na buwan. Ang pangalawa naman, B, kansilado o pinipigilang employment permit ng employer. Kung ang employer ay nakansila o pinigilan ang karapatang mag-empleyo ng dayuhang manggagawa, maaring lumipat ng trabaho ng hindi nababawasan sa kota. Gayunpaman, para makansila o mapigilan ang employment permit, dapat may naitalang paglabag sa batas na ito ay kailangan isinumbong mismo ng manggagawa sa Ministry of Employment and Labor. Kung mapatunayang totoo, saka pa lamang maaaring magpalit ng trabaho ng walang bawas sa bilang. So nasa talaan sa ibaba, ang mga naitala dito, maaring sumang-ayon sa susunod na talaan. Narito ang mahalagang bagay na dapat tandaan kung ikaw ay pinagtatrabaho sa lugar na hindi nakasaad sa iyong kontrata sa trabaho. Maaari kang humiling ng pagpapalit ng kumpanya o lugar ng trabaho. Sa ganitong kaso, kailangan mong patunayan na ikaw ay nagtatrabaho sa ibang lugar o upang gawin ito, mahalagang magtago ng mga ebidensya tulad ng mga larawan o video habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang lokasyon. Mabuti na rin na alamin at isulat ang eksaktong address ng lugar na iyon. Hanggang dito muna ang ating talakayan. Magkita-kita tayo sa susunod na bahagi, pagpapalit ng trabaho part 2. Maraming salamat po. Labing-dalawang bahagi. Pagpapalit ng trabaho part 2. Sa pagpapatuloy na ating tinalakay noong nakaraang pagkakataon, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa mga dahilan ng pagpapalit ng trabaho na kung ang higit sa 30% na buwan ng sahod ay hindi naibigay sa iyo o huli ang higit sa 2 buwan. Halimbawa, sa isang lugar na ang pitsa ng pagsahod ay ika-10 ng susunod na buwan, kung ang 30% ay higit pa ng sahod para sa iyo ay hindi pa rin nabayaran hanggang April 10 o ibinayad lamang pagkatapos ng April 11. Kung ang higit na 30% ng buwan ng sahod ay hindi naibigay sa huli ng 2 beses o higit pa, halimbawa, kung ang 30% ay higit pa sa mga sahod para sa Enero ay hindi natanggap hanggang Pebrero 10, ay gayon din ang sahod para sa Pebrero ay hindi natanggap hanggang March 10. Kung ang higit sa 10% buwan ng sahod ay hindi naibigay o muli ng lampas sa 4 na buwan. Kung ang higit 10% na sa buwan ng sahod ay hindi naibigay o huli ng 4 na beses na higit pa sa 5. Kung ang ibinayad na sahod ay mas mababa sa itinakdang minimum wage, hindi binibilang sa kabuang limit ng pagpapalit ang mga problemang ito. C. Paglabag sa mga kondisyon ng pagtatrabaho. Kung sakaling hindi ka binayaran ng iyong sahod, wage delay or unpaid wages, ang employer ay hindi nagbayad sa iyo ayon sa itinakdang pamantayan, maaari kang humiling ng pagpapalit ng trabaho. Gayunpaman, dapat mong gawin ang aplikasyon sa loob ng 4 na buwan mula sa araw ng huling hindi bayad na sahod o araw ng huling delay ng bayad. So ang mga pamantayan kung kailan pinayagan ang pagpalit ng trabaho dahil sa hindi pagbabayad ng sahod ay ang mga sumusunod. Ipagpatuloy sa sunod na bahagi ng mga partikular na pamantayan. Sa madaling sabi, kung ang sahod na hindi nabayaran ay umabot ng 30% ng dapat na sahod sa loob ng 2 buwan o mangyari ng 2 beses, kung ang hindi nabayaran na higit 10% ng sahod sa loob ng 4 na buwan o nangyari ng 4 na beses ay maaari kang magpalit ng trabaho. Bukod dito, kung ang natanggap na sahod ay mas mababa sa itinakdang minimum wage kahit walang tumutugong tagal o bilang ng paglabag, maaari pa rin mapalit ng trabaho basta't mapatunayang may paglabag sa minimum wage. Upang makumpirma ang hindi pagbabayad ng sahod, kailangan ang mga sumusunod na dokumento. Una, payroll or payslip. Pangalawa, time card o bank statement record. At kung maaari mula sa employer na hindi talaga nabayaran ang sahod. Pagkatapos makumpleto ang mga ito, maaaring humingi ng labor counseling pagkatapos ay magsumiti ng complaint sa Ministry of Employment and Labor. Kapag may resibo ng complaint, maaari itong dalhin sa Employment Center para hilingin ang Employment Change Report. Pangalawa,
Kung ang sahod at oras ng trabaho ay binawasan ng 20% higit pa. Kung ang employer ay nagbawas ng 20% o higit pa sa karaniwang binabayad ng sahod o karaniwang oras ng trabaho na nag-a-apply sa mga manggagawa nung sila ay kinukuha o habang pinagtatrabaho. At ang pagbabawas, ito ay tumagal ng higit 2 buwan sa loob ng 1 taon bago ang araw ng aplikasyon para sa pagpalit ng trabaho. Maaring humiling ng paglipat ng trabaho, gayunpaman dapat mag-apply sa loob ng 4 na buwan matapos ang pagbabawas. Number 3, kung binago ang oras ng trabaho nang walang pahintulot ng manggagawa. Kung ang employer ay nagbago ng karaniwang oras ng trabaho at inusog ito ng 2 oras o higit pa, mas maaga o mas huli, nang walang pahintulot ng manggagawa, ito ay tumagal ng 1 buwan o higit pa sa loob ng nakaraang 1 taon bago ang aplikasyon para sa paglipat ay maaari ring itong magpalit ng trabaho. Pang-4, kung may paglabag sa batas, kailangan sa kaligtasan at kalusugan ng trabaho. Kung may naganap na seryosong aksidente sa lugar ng trabaho, maaaring mag-apply para sa paglipat ng trabaho sa loob ng 4 na buwan mula nung nangyaring aksidente. Ang tinatawag na seryosong aksidente ay ang masumusunod. Kung may isa o higit pang namatay, kung may 2 o higit pang sabay na nasugatan, nangangailangan ng 3 buwang o higit pang gamutan, o kung may 10 katao o higit na sabay-sabay na nagkaroon ng pinsala o sakit. Bilang karagdagan, kung ang isang migranteng manggagawa ay nakaranas ng physical o mental na pinsala at sakit na nangailangan 3 buwan o higit pang gamutan, maaaring mag-apply ng paglipat ng trabaho sa loob ng 4 na buwan mula sa araw ng pagbabalik sa trabaho. Panghuli ay kung isang migranteng manggagawa ay nasaktan o nagkasakit at nangangailangan ng mga mas mababa pa sa 3 buwan gamutan, ngunit ang employee ay hindi nagsasagawa ng mga kailangang hakbang at kaligtasan at kalusugang hanggang lumipas ang 1 buwan mula sa araw ng aksidente, maaari ring mag-apply ng pagpapalit ng trabaho. Letter D, hindi makatarungang pagtatrato at iba pa. Kung nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato, ang isang migranteng manggagawa sa kanyang pinagtatrabahong kumpanya, maaari siyang mag-apply para sa paglipat ng trabaho. Narito ang mga detalye. Una, agarang paglipat ng trabaho dahil sa emergency. Kung ang isang manggagawa ay nakaranas ng sexual na pananakit, halimbawa panggagahasa or tangkang panggagahasa or kahalintulad mula sa employer, katrabaho o kamag-anak ng employer, maaari siyang agad na ihiwalay sa sinasabing lugar ng trabaho. Kasama sa sexual na pananakit ang mga krimen na nakasaad sa batas gaya ng panggagahasa at iba pa. Tutulungan ng Employment Center ang biktima sa pamamagitan ng pagsalin, counseling at agarang imbestigasyon. Pangalawa ay kung nakaranas ng sexual na panliligalig, sexual na karanasan, pananakit o paulit-ulit na pagmumura. Kapag ang employer ay paulit-ulit nang inaabuso, nananakit, nanlalait, maaaring mag-apply ng paglipat ng trabaho. Kailangan makapagkita ng ebidensya gaya ng recording, mga larawan, video at mga mensahe. Maaari itong i-report sa Ministry of Labor para maimbestigahan. Ang pangatlo naman ay hindi makataro ng diskriminasyon. Kung ang manggagawa ay dumanas ng diskriminasyon dahil sa kanyang nasyonalidad, relihiyon, kasarian o kapansanan at dahil dito ay hindi na makapagpatuloy sa pagtatrabaho, maaari siyang lumipat ng kumpanya. Pang-4, paglabag sa panutuntunan sa tirahan. Kung ang employer ay nagbigay ng tirahan na gawa lamang sa plastic greenhouse o illegal na pansamantalang istruktura, maaari itong maging dahilan para sa paglipat ng trabaho. Kahit na may foam o plywood sa loob, kung ito ay panandalian lamang at hindi ligtas, pwede pa rin humiling ng paglipat. Ngunit, kung ang pansamantalang gusali ay may permit bilang temporary housing mula sa lokal ng pamahalaan, hindi ito itinuturing na paglabag sa batas. Kaya, kailangan suring mabuti bago magsumiti ng aplikasyon. Pang-5, hindi pagpapasok sa trabaho ng higit 5 araw. Kung ang employer ay hindi nagbigay ng sahod o bayad sa forced leave at sabay nitong sinasabing huwag kang pumasok sa loob ng higit 5 araw, nang walang makatarunang dahilan, maaari ring gamitin ito bilang dahilan para lumipat. Ngunit kung ito ay dahil sa parusa o suspensyon na may sapat na dahilan mula sa manggagawa mismo, hindi ito maaaring gamitin. Pang-6, hindi pagpaparehis o pagbabayad ng required insurance. Kung ang employer ay hindi nagpapatala sa return cost insurance o wage guarantee insurance sa loob ng 15 days mula sa pitsa ng pagdating ng manggagawa o kung hindi siya nagbayad ng insurance premium sa loob ng 3 buwan, maaari ring maging batayan ito ng paglipat sa trabaho.
Gayon din kung hindi isinama ng employer ang manggagawa sa 4 na pangunahing social insurance o hindi ito binayaran sa loob ng 14 na araw matapos mapagsabihan, maaari ring i-request ang paglipat ng trabaho. Letter A, mga pamantayan sa posibilidad ng dormitory at iba pa. Kung ang employer ay labag sa pamantayan ng pasilidad ng dormitory o hindi nagbigay ng kaukulang impormasyon tungkol dito, maaari pa ring payagan ang paglipat ng trabaho kung natugnan ang mga itinakdang kondisyon. Una, paglabag sa pamantayan ng pasilidad ng dormitoryo. Pangalawa, hindi pagbibigay o peking impormasyon sa dormitoryo. Karaniwan, ang panahong ibinigay para sa pag-aayos ay hindi lalampas ng 3 buwan. Ngunit, kung ang employee ay susunod na isagawa at naayos sa loob ng tinakdang panahon, hindi na maaring mag-request ng paglipat ng trabaho o sa isyong ito. F. Pagkilala ng Komite para sa Proteksyon ng Karapatan. Kung ang pahayag ng employer at ng migrante manggagawa ay hindi magkatugma, kulang ang ebidensya o kaya naman kung may ibang dahilan, nakakalintulad ng mga naunang nabanggit na dahilan kung bakit hindi na talaga makayang magtrabaho sa kasakulukuyang kumpanya, maaari din siyang payagan ang paglipat ng trabaho kung ito ay kinikilala ng Komite para sa Proteksyon ng Karapatan ng Migranteng Manggagawa or Subcommittee. Iyan po ang kabuuan ng mga posibleng dahilan para sa paglipat ng trabaho dahil magkaiba ang sitwasyon ng bawat manggagawa. Malaking tulong po ito sa inyo at maaaring maging mahalagang kumonsulta sa labor counseling upang malaman kung ano ang mga batas sa patakaran ang maaaring ilapat sa inyong kalayaan. Maraming salamat. Pang-13 bahagi. Sistema ng re-entry. Magandang araw po. Sa oras po na ito ay ipapaliwanag ko po ang tungkol sa Special Re-entry System. Ano nga ba ang Special Re-entry System? Ayon sa batas, ang mga migranteng manggagawa ay kailangang bumalik sa kanilang sariling bansa pagkatapos ng 4 na taon at 10 buwang pagtatrabaho sa Korea. At kapag sila ay nakalabas ng bansa, hindi sila maaaring makabalik o makapagtrabaho muli sa Korea kung hindi pa lumipas ang 6 na buwan. Gayunpaman, para sa mga manggagawang na kamit ang ilang tiyak na kondisyon, mayroon silang isang special re-entry system kung saan maaari silang makabalik sa Korea makalipas lamang 1 buwan mula sa kanilang pag-alis. Itutuloy po natin ang detalye ng mga kwalifikasyon at proseso sa susunod. Pangalawa po ay mga kailangan para mag-qualify sa re-entry special system. Upang makakuha ng benepisyo mula sa re-entry special system, kailangan matupad ang lahat ng sumusunod na kondisyon. Una, kondisyon sa panahon ng pagtatrabaho. Dapat na pumasok sa Korea sa ilalim ng Employment Permit System or E9 visa at nagtatrabaho ng tuloy-tuloy sa isang kumpanya hanggang sa matapos ang employment period, 4 na taon at 10 buwan o 6 na taon. Kung ikaw ay lumipat ng kumpanya dahil sa mutual agreement pero patuloy pa rin nagtatrabaho sa parehong industry at ang huling pagkontrata ay muling employer ay higit pa sa 1 taon, kwalipikado ka pa rin. Kung ang paglipat ng kumpanya ay hindi mo kasalanan, halimbawa paglabag ng employer, kahit ibang industriya pa ang iyong hinalinhan, basta't huling kontrata ay higit pa sa 1 taon ay kwalipikado ka pa rin. At kung hindi mo kasalanan ang paglipat pero ang huling kontrata ay mas mababa sa 1 taon, maaari ka pa ring ma-qualify kung aprubahan ito ng Foreign Workers' Right Protection Committee. Pangalawang kondisyon sa industriya. Noong una, ang manufacturing service, agriculture, livestock at fisheries lamang ang sakop. Ngunit mula Mayo 15, 2023 ay isinama na rin ang una, construction industry, pangalawa, manufacturing, pangatlo, service at agricultural at panglima ay livestock, fishery at ang mining. Paalala lamang po, tanging ang mga construction site na may natitirang proyekto na higit 6 na buwan lamang ang kwalipikado. Kondisyon sa employment contract, dapat na mayroong 1 taong kontrata magsisimula sa araw ng pagbabalik mo sa trabaho sa Korea. Kondisyon sa pag-issue ng employment permit. Dapat na nasusunod ng kumpanya ang mga kondisyon para sa pagkuha ng foreign workers. Tulad ng employment quota, hindi na kinakailangan ang local hiring effort. Paraan ng pag-apply. Ang employer ay kailangan magsumiti ng application form para sa re-employment ng magre-re-entry na manggagawa sa employment centers sa loob ng panahong 90 days hanggang sa 7 araw bago matapos ang extension employment period. Karaniwan ay 1 taon at 10 buwan. Kailangan isama ang mga sumusunod na dokumento. Una, kopya ng alien registration card. Pangalawa, kopya ng pasaporte. Pangatlo, kopya ng standard employment contract.
Pang-apat, mga benepisyo ng re-entry or special system. Kapag napahintulutan ang migrant worker ay maaaring makabalik sa Korea makalipas lamang isang buwan at magpatuloy sa pagtatrabaho sa dating kumpanya. Hindi rin kailangang kumuha ng Korean language test o magsasaga ng pre-post entry training na kinakailangan unang pagpasok sa Korea. Maraming salamat po. Yun lamang po ang tungkol sa re-entry special system. Ang Sanje ay isang sistema ng insurance na nagbibigay ng kompensasyon sa mga manggagawang nasusugatan o nagkakasakit habang nagtatrabaho. Ang employer o amo ang magbabayad ng buong insurance premium ayon sa prinsipyo ng no-fault liability. Kahit na may pagkakamali ang manggagawa, maaari pa rin itong masakop ng insurance. Kaya kung ikaw ay nasugatan o nagkasakit habang nagtatrabaho, maaari kang tumanggap ng kompensasyon mula sa Sanje. Pangalawa, sakla o coverage. Sa prinsipyo, ang lahat ng manggagawa sakop ng Sanje, kabilang na ang mga migranteng manggagawa, mga dayuhang manggagawa. Gayunman, may mga eksepsyon, mga personal na negosyo, hindi korporasyon, or may mas mababa sa 5 regular na manggagawa, sektor ng agrikultura, panggugubat, pangisdaan, o pangangaso ay hindi sakop. Kung korporasyon ang kumpanya, kahit 5 pababa ang bilang na manggagawa, sakop pa rin ito ng Sanje. Ano ang tinatawag na work-related injury or workplace accident? Ito ay tumutukoy sa mga aksidente, sakit na nakuha dahil sa trabaho kung saan ang manggagawa ay kailangang gamutin ng higit sa 4 na araw. Ano ang itinuturing na aksidenteng may kaugnayan sa trabaho? Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga aksidenteng sakop ng Sanje. Una, pagkahulog mula sa matataas na lugar, makipit or maipit sa makina, mabundol or mabangga, matabunan o maaksidente habang nagtatrabaho. Aksidente dahil sa sirang kagamitan ng kumpanya. Kasama rin nito ang mga aksidente na nangyayari sa mga aktibidad o pagtitipon sa labas ng kumpanya tulad ng company dinner, parte na rin ang mga aksidenteng naganap habang oras ng pahinga o habang papunta at pauwi mula sa trabaho. Lalo na sa mga kumpanyang kumukuha ng manggagawa sa ilalim ng employment permit system, karaniwan ay maliit na negosyo ang mga ito kaya mas madalas ang mga aksidenteng tulad ng pagkakaipit, pagkakabundol at pagkahulog. Kahit pa may kamalian ng manggagawa, obligasyon ng employer na maglagay ng sapat na safety equipment at siguraduhin ligtas ang mga lugar ng trabaho. Hangad namin ang inyong kaligtasan hanggang sa araw ng inyong pagbabalik sa inyong bansa. Mag-ingat po palagi at sana'y manatili kayong ligtas sa trabaho. Panglima, sakit dahil sa trabaho or work-related illnesses. Ang sakit na naugnay sa trabaho ay tumutukoy sa mga karamdaman na dulot ng paghawak o pagkaka-expose sa mga mapanganib na nakasamang salik o kemikal sa lugar ng trabaho. So, mas particular ito ay mga sakit na nagmumula sa mga mapanganib na kondisyon sa paggawa. Mga sakit sa mga kalamanan at buto or musculoskeletal disorder tulad ng mga braso, binti o likod na lumalala dahil sa pisikal na bigat ng trabaho. Dahil na rin sa mga sakit na dulot ng matinding stress at pag-iisip. Kasama rin ito ang sakit sa bunga ng pinsalang natamo sa trabaho. Mahalagang tandaan lalo na kung nagtatrabaho sa lugar na may mga kemikal. Kailangan mong kunan ng larawan ang mga kemikal ginagamit mo para may ebidensya ka. Siguraduhin nagbibigay ang amo ng proteksyong kagamitan, kagaya ng gas mask or gloves. Kung wala ang karapatan mong gumiling nito, ang maling pagpakalantad ng kemikal ay maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan. Pang-anim ay paano mag-apply ng Sanje para ng pag-apply sa insurance. Karaniwan ang nasugatan na manggagawa mismo ang dapat mag-apply ng Sanje. Minsan, may mga kaso kung saan hindi tumutulong ang employer na mag-apply. Bagamat may tungkulin ang employer na tumulong, maaari ka pa rin mag-apply mag-isa kahit hindi siya tumulong. Ang aplikasyon ay sinasagawa sa Korea Workers' Compensation and Welfare Services na may sakop sa iyong lugar para sa aksidente. Kailangan isulat ang mga detalye ng mga aksidente ayon sa 6W1H. Kailan, saan, sino, ano at paano, bakit. Pagkatapos dahilhin ito sa Sanje officer ng ospital para magsumite. Sa loob ng humigit kumulang 1 buwan, malalaman mo ang resulta kung ito ay inapruban para sa sakit. Kailangan patunayan ang sakit ay dahil sa trabaho. Mas mainam na kumonsulta muna sa labor counselor o eksperto bago magsumite ng aplikasyon para makapaghanda ng tamang dokumento. Pang-7 ay mga benepisyo kapag naaprubahan ang Sanje.
Kung ikaw ay nag-apply ng Sanjay dahil sa aksidente o sakit na sa trabaho, ito ay naaprubahan, makatanggap ka ng iba't ibang benepisyo mula sa insurance. Kapag naaprubahan, maaari mong tanggapin ang mga sumusunod. Una, gastusin sa pagpapagamot or treatment cost. Ang gasto sa pagpapagamot ay karaniwang binabayaran lamang para sa mga item na nasa kategoryang covered o may bayad mula sa insurance batay sa resibo ng medical serbisyo. Para naman sa mga hindi sakop na insurance, gaya ng MRI, ito ay binabayaran lamang sa ilang piling kaso sa limitadong paraan. Karaniwan, kung ang isang manggagawa ay naaksidente sa trabaho, ay nagpapagamot isa-isang hospital na karedid ng insurance. Para sa industrial accident, ang Korea Workers' Compensation and Welfare Services ang direktang magbabayad ng gastos para sa hospital. Kung ang manggagawa ay nagsimulang nagpagamot gamit ang National Health Insurance dahil inaantay pa ang desisyon sa aplikasyon ng compensation for health-related injury at kalaunan ay kinilala bilang aksidente sa trabaho, ang pagbabayad ay inaayos sa pagitan ng Workers' Compensation Service at National Health Insurance. Ang saklaw ay halaga ng kompensasyon na ang sumusunod sa mga pamantay ng National Health Insurance. Ang mga item na sakop ng health insurance ay binabayaran, ngunit ang hindi sakop ay karaniwang hindi binabayaran. Gayunpaman, kung ang hindi sakop na item ay tinuturing na mahalaga sa pagpapagamot tulad ng MRI, maaaring bayaran ito bilang isang espesyal na kaso sa ilalim ng compensation benefits. Gayunpaman, ang bayad sa panahon ng pagpapagaling ay binibigay lamang para sa mga araw na hindi talaga nakapagtrabaho. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtatrabaho sa panahon ng pagpapagaling, hindi makatanggap ng bayad para sa mga araw na iyon. Minimum na bayad kada araw. Ang pinakamababang bayad sa isang araw ay 76,906,001. Kahit mas mababa ang 70% ng iyong average na sahod, makakatanggap ka pa rin ng 76,960 kada araw. Kaya sa isang buwan, humigit kumulang 2.3 milyong won ang maaari mong tanggapin. Walang buwis ang ibibawas dito, buo itong matanggap. Bayad para sa permanenteng kapansanan or disability benefit. Kapag natapos ang gamutan, titingnan kung may natirang permanenteng pinsala. Ayon sa antas ng pinsala, makakuha ka ng disability payment, may 14 na antas ng kapansanan. Una, 1st to 3rd grade, binabayaran ito bilang pensyon o buwan ng bayad. 4th to 7th grade, maaaring piliin sa pamamagitan ng pensyon o lump sum, ibig sabihin, buwanan o isahan. 8th to 14th, lump sum, isang bayaran lamang. Kung namatay ang manggagawa, death compensation and funeral expenses ay sagot nila. Kung ang manggagawa ay namatay dahil sa aksidente sa trabaho, ang kanyang pamilya makakatanggap ng benefits para sa naiwang pamilya or survivors benefit at gasto sa libing. Paalala lamang po, kung kailangan mo ng mas mahabang panahon ng gamutan, hilingin ito sa Sanjay officer ng hospital at sa pamamagitan ng pag-apply ng extension of treatment period. Kung ikaw ay nasugatan o nagkasakit dahil sa trabaho, huwag piliting bumalik agad sa trabaho. Mas mabuti nang magpahinga at tumanggap ng leave pay habang nagpapahinga ka. Pangwalo, panahon ng pag-a-apply o panahon ng pagkawala ng karapatan. Ang mga benepisyo mula sa aksidenteng naganap sa trabaho or Sanjay ay may taktang panahon ng pag-a-apply dahil ito ay may panahon ng pagkawala ng karapatan na tinatawag na prescriptive period. So ang mga tinalakay nating benepisyo tulad ng gastos sa gamot at bayad sa panahon ng hindi pagtatrabaho or medical care expenses, temporary disability benefits ay may tatlong taong prescriptive period. So, samantala, ang benepisyo para sa kapansanan, benepisyo para sa naiwang pamilya at gastos sa binigay na 5 taong prescriptive period. Iyan po ang pangkalatang impormasyon tungkol sa benepisyo mula sa aksidente sa trabaho or Sanjay. Sa susunod, tatalakay natin naman ang dapat isaalang-alang kapag mag-apply ng benepisyo. Maraming salamat po. Pang-15 bahagi, mga dapat tandaan sa pag-a-apply ng Sanjay. Magandang araw po, sa oras po na ito ay papaliwanag ko ang mga dapat tandaan kapag mag-a-apply ng Sanjay o benepisyo para sa aksidenteng naganap sa trabaho. Mga dapat tandaan kapag mag-a-apply ng benepisyo. Kung ang aksidente ay malinaw na naganap habang nagtatrabaho ka, sapat na itong basihan para maaproba ng iyong aplikasyon. Kaya't hindi na kailangan kumuha ng eksperto o abogado. Maaari mo itong gawin direkta. Mga dapat tandaan kapag nag-a-apply para sa aksidente ng trabaho. Isulat lang ng tama ang petsa at detalye ng aksidente at sa iyong aplikasyon para sa gamutan. Magkaroon ng larawan, video o lugar ng aksidente. Makukuha ng pahayag mula sa mga nakasaksi at tiyakin na meron silang sinumpang salaysay.
Pumunta agad sa ospital pagkatapos ng aksidente at ipaliwanag ng malinaw ang mga pangyayari at tiyaking maisulat ang mga ito sa medical record. Sa pamamagitan ng apat na bagay na ito, mataas ang tiyansa na maaprubahan ang iyong aplikasyon para sa aksidenteng Sanjay. Pagkatapos maaprubahan ang aplikasyon, narito po ang ilang bagay na kailangang isaalang-alang. Kung makipag-ayos sa employer, gawin ito ng maingat. So siguraduhin ang bayad na itinuturing bilang consolation money lamang, hindi kapalit ng Sanjay compensation. Suriin kung magkakaroon ka ng sapat na safety measure, safety training mula sa employer. Maaari itong maging batayan para sa managot sila sa aksidente. Itago ang lahat ng resibo ng mga nagastos gamutan o emergency care. Maaari itong singilin sa huli. Tingnan kung may record sa pulisya ang aksidente, lalo na kung mas may posibilidad na may kinalaman ito sa paglabag sa batas. Kahit ang aksidente ay malinaw na nangyari sa trabaho, may mga pagkakataong kailangan pa rin kumonsulta sa eksperto bago mag-apply. Halimbawa, kapag maraming parte ng katawan ang nasaktan ng isang aksidente, kailangan masigurong walang bahagi na hindi maisama sa aplikasyon. Maaring mag-apply ng additional illness, injury kung may nakalimutan, pero mas mainam na isama agad ang lahat sa unang aplikasyon. Kung magtatrabaho kang walang tamang dokumento, hindi rehistrado bilang manggagawa, kakailanganin ng ebidensya na ikaw ay may tunay na trabaho bilang isang manggagawa. Kaya mahalagang kumonsulta muna bago mag-file. Susunod, tatalakay natin ang mga dapat tandaan kapag ang Sanjay ay sanhi ng sakit or hindi aksidente. Pangalawa, mga dapat tandaan kapag mag-apply ng Sanjay. Ang sakit na naugnay sa trabaho ay maaring uriin ng mga sumusunod: sakit sa kalamnan at buto tulad ng sa likod at balikat tuhod, sakit sa utak, puso gaya ng stroke o heart attack, cancer sanhi ng trabaho, at sa sakit sa pag-iisip tulad ng depression or anxiety. Dahil magkakaiba ang batayan sa bawat uri ng sakit, mahalagang makipagkonsulta muna sa eksperto bago magsumiti ng aplikasyon. A. Sakit sa kalamnan at buto. Kung ikaw ay nagtatrabaho at nagkaroon ka ng problema sa likod, balikat, tuhod at iba pa dahil sa trabaho, maaari itong isama sa aplikasyon para sa Sanjay. Mahalagang patunay na ang iyong trabaho ay nakapagbigay ng labis na bigat o pressure sa mga apektadong bahagi ng katawan. Dapat kang maghanda ng 4 o 5 video na nagpapakita ng aktwal mong trabaho at magbigay ng paliwanag kung bakit ang trabahong iyon ay nakakasama sa iyong kalusugan. Pangalawa ay ang sakit sa utak at puso or stroke, heart attack. Kung dahil sa labis na pagtatrabaho ay nagkaroon ka ng stroke, heart attack at iba pa, maaari itong kinalanin bilang sakit mula sa trabaho. Dapat mapatunayan ang iyong kondisyon ng trabaho sa loob ng 12 linggo bago ang pagkakasakit, kaya maghanda ng mga dokumento gaya ng record ng oras, pagpasok at pag-uwi at payslip. Humanap ng work log, pahayag ng trabaho at iba pa upang matunayan ang bigat ng trabaho. Mga dagdag na salik, workload distress factors na kailangan isaalang-alang, hindi asahang work schedule, shift work, kakaunting araw ng pahinga. Mapanganib o masamang kondisyon sa trabaho, init, ingay, humidity, pabigat na physical, na gawain madalas na biyahe o malalayang assignment, matinding mental stress, complex tension sa trabaho. Pangatlo naman ay ang cancer na sanhi ng trabaho or occupational cancer. Kapag ang cancer ay dulot na exposure sa nakakalasang kemikal o materyales sa trabaho, maaari kang mag-apply para sa Sanjay. Pinakamahalagang tumukoy kung anong uri ng kemikal ang iyong nahahawakan. Kumuha ng larawan ng MSDS, Material Safety Data Sheet o labil ng kemikal. Ihanda ang dokumento gaya ng result ng Special Health Check-up, Environmental Test Result, MSDS at iba pang ugnay ng dokumento. Ang pang-apat ay ang sakit sa pag-iisip or mental illness. Kung dahil sa matinding stress sa trabaho ay nagkakaroon ka ng depression, anxiety at nag-iisip ng pagpapatiwakal, maaari ning kilalanin ito bilang isang sanhi ng trabaho. Dapat mo isalaysay sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga nangyaring stressful events sa trabaho at magbigay ng katibayan gaya ng mga audio, recordings, testimonya ng trabaho, text messages o chat, history, medical documents tulad ng psychological evaluation report o diagnosis mula sa doktor. Tulad ng nakita natin ng aplikasyon para sa Sanjay na dahil sa sakit ay mas komplikado kaysa sa aksidente. Kaya mainam na kumonsulta muna sa eksperto upang masiguradong tama ang proseso at kompleto ang dokumento. Iyan po ang kabuuan ng mga dapat tandaan sa pag-a-apply ng Sanjay, aksidente man o sakit. Maraming salamat po.